Akbayan Party List lawmakers have filed the Kagandahan Bill to make it easier for intersex Filipinos to change their names and gender markers in government records. Joining us today is Jeff Kagandahan, Executive Director of Intersex Philippines, an advocate for equality and dignity for intersex Filipinos. Thank you for joining us. Yes, good morning mga kapatid. Good morning, Jeff. Perhaps can you tell us first more about this bill? Yeah, thank you. Kagandahan Bill, ipinakta into law, will make the process easy and accessible for intersex Filipinos to change their first name and sex marker through simple administrative procedure. Meaning sa mga municipal and civil register na lang, yung pagpapalit ng first name and sex marker. Pero kasi currently, ano ba yung proseso dito? Parang I think mahirap, di ba? Okay po. Doon po sa case ko is through judicial process pa rin. I became the first Filipino intersex was allowed to change sex marker, but it's through judicial process pa rin. Medyo tedious siya. So naisip namin na ilabi yung Kagandahan Bill. So in other words, pag sa loob na tong bill, ang makikinabang dito, I think mas malawak, no? Kasi even for other people ngayon na gusto lang i-amend yung kanilang pangalan, nahihirapan na kasi dadaan sa court. So saklaw ba yun dito sa bill mo? Sa Kagandahan Bill po, it's specifically for intersex Filipinos. So may mga people po kasi na pinapanganak na hindi fit dun sa typical definition natin ng male and female bodies. So, ito po ay para sa mga intersex Filipinos. Hindi po nito saklaw yung mga member din ng LGBT community. Yung maganda that you pointed that out, no? For context lang para sa mga kapatid natin, can you tell us the difference between intersex at saka transgender? Para alam natin, ano ba yung konteksto nitong intersex? So, yeah. Yung mga, tulad na po sinabi ko kanina, ang intersex people po is biologically, kumbaga, it's a natural bodily variation. Yung transgender po kasi, it's an identity or hindi match yung kanilang identity dun sa sex assigned at birth nila. So, depende po kasi, it's yung feeling, di ba? Yung po yung ano niya. So parang, kumbaga ganito yan, ano, para mas layman natin ma-explain sa ating mga kapatid, no? Kumbaga may pinapanganak kasi, may mga pagkakataon na pinapanganak ang isang individual na sa umpisa ay akala nila babae dahil doon sa organ, yung pala, paglaki niya makikita through examination na lalaki pala siya or vice versa. Tama po? Yes po. Yes po. There are more than 40 intersex variation po, ano? At dito sa atin kasi, ang basehan po kasi ng pag-a-assign ng sex at birth ay yung what's in between our legs or yung mga external genitalia. Ano po? Pero kasi may mga tao po na ipinanganak o mga baby na ipinanganak na hindi agad ma-distinguish ng ating mga medical expert kung ano yung i-assign sa kanila. Meron din po kasi na mga XX chromosome pattern o yung female chromosome pattern, pero mas nagde-develop sila into masculine, katulad po nangyari sa akin. And vice versa, meron din po. Can you tell us what happened to you para mas magandang maipaliwanag natin sa ating mga kababayan, kapatid? Sa akin po kasi, I was assigned and raised female at birth. Dahil po meron akong congenital adrenal hyperplasia, nag-develop po or nag-produce yung aking katawan ng more male hormones. Kaya kung titignan nyo ako, I'm very masculine. Ito po yung mga tinatawag na isa sa mga variation ng intersex. So sa Pilipinas po kasi, more than 1.9 Filipinos have intersex traits. At kaya po naisip namin na ilabi itong Kagandahan Bill para tulungan po yung mga katulad ko na hirap or hindi match yung kanilang ina-identify yung sarili nila dun sa mga legal documents nila. Okay, can you tell us also yung importansya nitong Supreme Court ruling na ito? Di ba may Supreme Court ruling to? Yes po. Yung Kagandahan Bill po is based on a Supreme Court ruling, yung Kagandahan versus the Philippines, which is GR 166676. Napakahalaga po nito dahil ina-acknowledge ng ating Korte Suprema at ng ating batas ang existence ng mga intersex people. Yung Kagandahan Bill po ay hindi humihingi ng special rights. Ang hinihingi lang po nito ay padaliin sana yung proseso na hindi at maging accessible sa mga intersex Filipinos. Okay, so the question here, of course, sasabihin nila, meron na rin palang Supreme Court ruling, bakit kailangan pa ng batas?
Yes po. Sapagkat kumbaga medyo tedious yung proseso, costly yung proseso, at Mm. hindi po lahat ay may access nito. So yung kagandahan din naman po is padadalain lang yung proseso. Kung ano man po yung requirements na hihingi sa atin sa judicial process, yun din po yung ipipresent natin sa ating mga civil register. Yung mga Mm. medical certificate, yung mga laboratory test. So ganoon din po, kadaliin na lang natin yung proseso para mas maging accessible po sa lahat. Open din po kayo na, for example, no? Kasi may current batas na tayo about yung process for yung regular amendments to yung mga documents. If ever, kung mas mapapabilis ang proseso through an amendment na ipapasok na lang ito sa existing law, or you're going after talaga adding another law? Ah, i yung kagandahan bilis sa amendment din po sa RA 101/72 or Okay. clerical error law po, opo. Mm. Alright. Tapos sa Senado, may kausap pa ba kayo sa sa counterpart ng lower house? Oo. Oo. Sa lower house po natin ay kumbaga marami tayong champion, Right. ano po. Oh. Pero sa Senate medyo challenging, ano po, medyo hindi pa nakikita ng ating mga senators yung, importance at urgency ng bill na ito. Mhm. Sa Congress, sa lower house, sino-sino yung supporter ng bill na to? Actually if I remember it correctly, ang nag-file nito ay si Representative Sendanya, Yeah. tama? And other than that, may mga Yes. supporters ng bill pa ba? Yes, opo, ang una pong nag-file nito ay si Representative, Antonino Roman ng First District ng Okay, Bataan. right. And then ang alam ko po is parang may 8 na nagko-author na rito. At nung nakaraang linggo, ito lang, nung nakaraang Monday lang po ay, ito naman po ay pinail ng Akbayan Party List with, representative natin, kasama po si Representative Kakabag-ang. Right. Okay, so do you have data, Jeff, kung ilan dito sa Pilipinas ang may ganitong klaseng kaso na kailangan natin tulungan? Yun po ang nakakalungkot, wala tayong data na maipresenta at nagaling sa Pilipinas. Pero according sa United Nations, 1.7% of the general population are born with intersex traits. So, tingin po namin mas malaki pa yung population, but because of the stigma and discrimination, hindi na lang, takot na lang lumabas yung mga intersex Filipinos. Jeff, currently ba gaano katagal ang proseso nito sa intersex name change and yung pagpalit sa gender marker Without the as of bill today? itself. Without the bill muna. Siguro, depende po minsan umaabot ng 3 years, 5 Ah. years. So, napakalaking po niyan, napakalaking kumbaga burden sa mga katulad kong intersex Filipinos na hindi naghahanap ng trabaho, nabully sa eskwelahan, kaya mas gusto na lang tumigil sa pag-aaral. Tapos usually para at least yung mga kababayan natin ma-update sila, how much does it take kung 3 years of court hearings and appearances, medyo malaki-laki ata ang gastos nito. Opo, at malaking problema po kapag kasi na-experience ng aming ibang miyembro na lumalapit sa PAW, pero kasi pag nagpapalit ng mga PAW lawyers, back to Oo. zero na naman yung nangyayari. So, they rather go to the private lawyers, practitioner, pero yun nga, medyo malaki yung gastos. Umaabot ng hundreds of thousands of peso at karamihan ay walang kakayahang gumastos ng ganito, di ba? So may pagkakataon din sa mga ruling ng mga request nito sa mga intersex name change at yung gender marker, hinihindian ng korte? Simula po nung ang aking case ay yung petition ay may grant, medyo hindi na naman po, medyo madali na, hindi na ganoon ka-tedious. Okay. Pero kumbaga, yung 3 years to 5 years at yung gastos na hundreds, thousands of pesos, Yes. medyo malaki pa rin po. Oo. And the bill is hoping to shorten it into how many days? Or 1 day, gano'n? Yes, depende po sa pero doon sa parang papasok siya doon sa clerical error law ko, RA 101/72, na ipapresent mo na lang, madali na siya. Hindi na aabot ng years. Oo. So kumbaga, kailangan mo lang ba ng medical certificate from a doctor and that's simple as that? Yes po, papakita mo lang yung mga laboratory results and medical certificates to prove that you are an intersex person po. Okay, I think, I guess, baka meron kang gustong mensahe, of course, to the other intersex Filipinos that we have here in our country. Yes, ganoon na din sa ating mga kababayan, na intersex people are human too. We deserve respect at kumbaga hindi special rights yung hinihingi namin dahil nag-decision na ang Suprema, ang Korte Suprema. Ito po ay pagkapadali na lang ng proseso at mai-access po ng lahat. Intersex people exist at maraming challenges. Siguro po, learn, relearn, and unlearn po.
Magtulungan po tayo. At kung gusto niyo pong matuto, may forum po kaming gaganapin. It's open to the public on Tuesday po sa B Hotel 9 to 5 PM po. Maraming salamat po. I have one last question for you, Jeff. I was wondering kasi if there are also safeguards in place dito sa bill na to make sure na, of course, this bill won't be used, diba, for, selfish purposes or para hindi ito in other words, ma-abuse. Specifically for intersex people lang. Kasi baka may umabuso dito eh. Oo. Kaya po din pumapasok yung ating mga medical certificates, at yung mga certificates or mga laboratory tests, chromosomal analysis, at kung ano-ano pa pong mga test na So, talagang, ito po ay para sa intersex Filipinos, specifically talaga yung kagandahan bill sa intersex Filipinos. Kasi the reason why we ask is para maintindihan ng mga ibang conservative senators na this is merely an error in terms of the document. And if they see that, feeling ko mas mapapadali ito eh. Tama po ito. At gusto nga rin pong sabihin sa ating mga manonood na even yung Roman Catholic Church record po ay na-update na rin. So, ganun po ka-supporting din yung ating ang Catholic dun sa sa existence ng mga intersex people. Because sabi nga, God did not mistakes in creating us. Right. Okay. So, we wish you luck, diba? Good luck dito sa inyong endeavor, and hopefully, masuportahan din kayo ng ating mga senador. Alright. Maraming salamat sa iyong oras, Jeff Kagandahan, Executive Director of Intersex Philippines.